Samantala, umusad na ang pagtalakay ng Committee on Amendments, Revisions and Codification of Laws sa 2 araw na roundtable discussion ng proposed amendments sa Bangsamoro Administrative Code, partikular ang restructuring ng key ministries sa regional government. Ang News Now sa report. Sumentro ang unang araw ng roundtable discussion ng Committee on Amendments, Revision and Codification of Laws sa Parliament Bill Numbers 48 at 102 o ang Bangsamoro Environment and Energy Act of 2022 at ang Bangsamoro Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform Act of 2022. Nilalayo ng mga panukala na i-reorganize ang Ministry of Environment, Natural Resources and Energy o MENRE at ang Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform o MAFAR para mapahusay pa ang governance at service delivery. Tinipon ng komite ang mga legal experts, national agency officials at representatives mula Bangsamoro Ministry sa pagpupulong para magbigay ng feedback at recommendations. Nagayag naman ng suporta si Department of Energy Undersecretary Giovanni Carlo Bacurdo sa proposed restructuring. Anya, magbibigay ito ng malinaw na policy direction at palalakasin nito ang intergovernmental collaboration. Binigyang diin naman ni MENRE Minister Ahmad Brahim ang proteksyon sa karapatan ng 732 affected public servants. Iminungkahi nitong i-absorb ang mga ito sa bagong structures nang hindi maapektuhan ang kanilang tenure o salary grade. Ayon sa mga mambabatas, sa ilalim ng proposed plan, ang bagong Ministry of Environment and Natural Resources o MENR ang mangunguna sa programs on forest protection, watershed management at biodiversity conservation, habang ang ipinapanukalang Ministry of Energy o MOE ang tututok sa energy planning, renewable energy at electrification initiatives. Sa usapin ng agriculture, suportado ni Department of Agrarian Reform Undersecretary Amihilda Sangcopan ang panukalang paghiwa-hiwalayin ang MAFAR sa 3 distinct institutions at binigyang diin ang pag-ayon nito sa national government. Samantala, ipinunto naman ni Attorney Legis Carl Tabaco ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang kinakailangang pagtutok sa fisheries sector upang matiyak ang food security, maprotektahan ang marine biodiversity at mapanatili ang kabuhayan ng mga mangingisda. Jen Garcia, iMinds, Philippines.